As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Minsan pa as we gather, tayo magsitayo mga kapatid. And as we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. The steadfast love, the steadfast love of the Lord never ceases. His word come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan pa, the steadfast love. Hallelujah. And the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Tayo mo ko muna mga kapatid, tayo manalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, aming Ama, Ikaw ay patuloy na mabuti sa bawat isa. Kaya naman, Panginoon, patuloy ka naming pinupurit, dinadakila. At ngayong gabi, hayaan mo na Ikaw lamang ang tanging maluwalhati sa kalagitnaan namin sa prayer meeting na to, Panginoon. Ikaw lamang ang aming maranasan, ang iyong presensya, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw-araw na kami ay binibigyan mo ng kalakasang pisikal at lalo na espiritual. Salamat, Panginoon, sa gabay. Salamat sa buhay na to na patuloy naming taglay, O Diyos. Kung hindi mo ito pinagkaloob sa amin, Panginoon, or hindi mo ito iniingatan, Panginoon, walang kabuluhan ang buhay na to. Kaya salamat, O Diyos. Lahat ng aming gagawin, Panginoon, hayaan mo na ito'y ayon lamang sa kalooban mo, at pag kami ay nalilis, Panginoon, kami ay patawarin mo, ipagpaumanhin sa aming mga pagkukulang. At sa ngayong gabi, Panginoon, mula sa umpisa ng gawain ng prayer meeting, Panginoon, hanggang sa pagtatapos, hayaan mo na kumilos ka lang sa puso namin. Ikaw lamang ang aming mapakinggan at
lahat ng iyong salita na mapapakinggan namin ngayong gabi, Panginoon. Hayaan mo na ito'y patuloy na manatili sa aming mga puso. O Diyos, sa aming mga trabaho, sa eskwelahan, sa lahat ng aming ginagawa, O Diyos, salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Salamat sa pag-iingat. At ngayon ay medyo late man po kami, Panginoon, nakapag-umpisa, pero Panginoon, iningatan po pa rin po ang bawat isa sa amin. Salamat, hallelujah, sa biyaya mo. At ngayong gabi, Panginoon, lahat ng kaloob na aming taglay, naghaling sa iyo, Panginoon, ito'y para maibalik lang sa iyo, para magamit, paglingkuran ka, O Diyos. At ngayong gabi, sa paggamit mong muli sa aming mahal na pastor, Panginoon, hayaan mo na dumaloy lamang ang iyong mga salita ng buhay, Panginoon. Tanggapin lamang namin ito, hayaan mo na ang aming mga puso ay maging empty lamang, Panginoon, para ang pure na salita mo, Panginoon, ay manatili at tumimo sa aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, maging sa aming mga kapatid sa online Zoom meeting, Panginoon. Pagpalain mong lubos, palagi mo silang abutin, hindi man sila nakakaparito, Panginoon, pero ang desire ng kanilang mga puso ay ikaw rin naman ay mapaglingkuran, O Diyos. At darating, Panginoon, ang araw na lahat kami sama-sama na maglilingkod sa iyo at sasalubong upang makapiling ka namin, Panginoon. Kaya habang narito kami, Panginoon, hayaan mo na maibigay namin ang best namin sa iyo at ang aming mga expectation ay katagpuin mo pong muli ngayong gabi. Muli po, Panginoon, tinataas namin ang gawain na to. Pagpalain mo lamang ang bawat isa at ikaw lang kumilos. Ikaw ang maluwalhati. Hallelujah. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Kristo Jesus. At po yung magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Awitan muna natin siya, mga kapatid, ng isang masayang awitin. Come and dine. Tayo ay nasa hapag ng Panginoon at ang kanyang mga pure na mga salita ang ating kinakain at kakainin muli natin ngayong gabi. Amen. Awitin natin ang mga kagalakan at para sa ating Panginoon lamang. Come and dine. Jesus has a table spread. The saints of God are fed. He invites the chosen people. Come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to stop with Jesus all the time. Come and dine. Come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ the man. For the Master called them, come and dine. Then they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. Hallelujah. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. And soon the Lamb will take his bride, to be ever at his side. All the host of heaven will assemble be. Oh, 'twill be glorious sight. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine. Come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry
again. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assemble thee. All will be a glorious sight. All the saints and spotless white, and with Jesus they will kiss eternally. Come and dine, Come and dine. the Master calleth, come and dine. You will A feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine, minsan pa. Come and dine. The Master call it, come and dine. You will A feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. To the hungry call it now. Come and dine. Amen. Hallelujah. Let us come to Jesus' feast, mga kapatid, and come and dine. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Awitan pa natin siya. Sambahin natin siya sa awitin na ito, mga kapatid. Higher ground. Hallelujah. Araw-araw, mga kapatid, ang ating faith ay pinapataas ng Panginoon sa bawat salita na Kanyang pinapahayag sa atin. Ang ating faith, mga kapatid, tumataas. Ang ating ground, tumataas ang ating kalagayan sa Panginoon. Kaya sambahin natin siya. Hallelujah. Pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up, and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where this abound, my prayer, my aim is higher ground. And Lord, lift me up, lift me up
my feet on higher ground. I want to live I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled, for faith has come, the joyful sound, the song of saints on higher ground. And Lord, lift me up. lift me up And let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. And I want to scale to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I pray till heaven I'm found. Lord, lead me on the higher ground. And Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up. Me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Sa aling pagkataon, Lord, lift me up. Hallelujah. lift me Up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. I will love you, Lord. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At yun na lang mga papawit ko, mga kapatid. Save time. Since late tayo nag-start. So tayo maupo na po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Napakasarap na
bago tayo nakikinig ng word ay inaawitan muna natin ang Panginoon at alam natin, patuloy ko yung sinasabi, isa sa kagalakan ng Panginoon mga kapatid, ang awitan siya ng kanyang bride, ng kanyang mga pinili. So, tayo po'y darako mga kapatid sa testimonies and song offering. Pasasalamat sa Panginoon sa pagpapala niya, sa kabutihan niya sa buhay natin. So, sino pong nais magpasalamat, patutuo, or umawit sa Panginoon ngayong gabi? God bless you po, Sister Doris. Magandang gabi po sa inyo lahat, lalo tigit sa ating mahal na Panginoon. Nais ko lang po magbalik pasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya po sa aking buhay. Kasi po nilagnat ako ng, hindi naman talaga totaling lagnat, yung giniginaw lang palagi sa gabi. Pagka po siguro sa sobrang pagod, tsaka yung fatigue, ganun. Tsaka medyo nai-stress ng kaunti. Pero salamat po sa Panginoon dahil may mga ginagamit din po siyang tao para po makatulong sa kagalingan ko po. At tsaka, yun po, kayo po nakakakita. Si Lord na po ang bahala magbalik sa inyo ng mga kabutihan niyo po sa aming lahat. Ganun din po na nais ko rin din pasalamatan ng Panginoon na bagamat parang ramdam ng lahat na medyo struggle sa buhay, pero patuloy pa rin po siyang nagbibigay ng biyaya po sa bawat isa po sa atin na alam mo sa sarili mo dahil anak ka ng Panginoong Diyos, hindi ka niya pababayaan. So, yun po, may mga ginagamit din po siyang tao para po masupply yung needs. So, hindi ko lang po talaga ma-contain yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko po, kaya ganoon na ibang parang tipong sa oras na parang susukol ka na, alam niyo po yun, na parang di mo na alam kung saan ka babaling. Pero andyan ang Panginoon na kahit na parang wala nang way, patuloy siya nagbubukas, nag-open up ng mga opportunity or ng mga channel po para bigay niya kung ano yung kailangan ng kanyang mga anak. So, yun pong aking mga ipinapasalamat sa buhay namin. Nakakaraos naman po kami sa kalusugan po. Yun nga, kahit na medyo minsan nakakaramdam ng konting pagod, pero hindi naman po totaling nararatay sa karamdaman. So, malaking pasalamat ko na po iyon. At saka, gusto ko rin pong bigyan ng panahon na ngayon, pagkakataon na pasalamatan ko po kayong lahat, even sa mga small things po na ginagawa niyo po sa akin. Ramdam ko ang pag-ibig ng bawat kapatid. Lalo na po simula nung nawalan po kami ng sasakyan. So marami pong mga nagpapagamit para po maihatid kami sa bahay, especially po pag Wednesday night. So mga sasakyan po na, yun po, kila Pastor, kila Brother Aaron, kila Brother Nats, Brother Gilbert, kahit po yung mga motorcycle, yung pong kila Sister Jessa, yung pong kay Brother Danril, pati po yung mga nagdadrive, sila Brother Denny po. Lahat po kayo, maraming salamat po sa kabutihan niyo po. Kasi hindi yun gagawin ng isang tao kung walang pag-ibig sa kanyang puso. So ramdam po namin yun, kaya papasalamat lang po ako sa inyong lahat dahil hindi ko malaman kung bakit parang sa kabila ng mga minsan hindi maiwasan na nararamdaman mong problema sa buhay, pero masaya ka pa rin naglilingkod sa Panginoon kasi alam mong nandyan siya palagi, buhay siya, kasama mo, na kahit anong mangyari, hindi mapipigilan yung paglilingkod sa Panginoon. Di ba sabi nga po, sa kagutuman ba, sa kahirapan ba, even sa kamatayan, wala pong sa ating makakapagpahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. So, yun po ang aking malaking pinapasalamat sa buhay, kaya magpatuloy. Alam po natin yung Come Holy Spirit. Hayaan natin ang Panginoon ay muli tayong pang-usapan ng kanyang mga salita, mga kapatid. Ang kanyang mensahe ngayong gabi. At ang mga prayers natin, hayaan natin na tugunan ng Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on us now. Come, Holy Spirit, Fall on me now. I need your anointing. Come in your power.
I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're Captivating my soul, and every day I grow to love you more. Minsan pa, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place Where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. God bless you po, Pastor. fall on me Now I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Lord, in spirit and in truth. Darating ang panahon, sabi mo, Panginoon, na wala na kaming kailangang bundok na pupuntahan upang sambahin namin kayo, aming Ama. Where there is the Spirit and there is the truth, we can worship you, Father. And Lord, the Holy Spirit is here, and the truth of the Word is here, and the present truth of the message is here. And this is more than enough that we can worship you, Father. And we will worship you through your word that is to be preached. Every amen, Lord. Every yes, Lord, is worship.
to our King and our God. Bless us, O God, even to those on the live Zoom meeting from all over the globe, Lord. Salamat aming Ama, kayo ay mangungusap. This is a fulfillment of the Word. Magkakaroon ng tagutom sa pakikinig. Ngunit may mga tao, Lord, that they can be satisfied in the time of famine. May mga taong magpipiyesta sa inyong salita, aming Ama. We thank you, Father, as you speak your word. This is the food for our souls, food for us to sustain a certain life hanggang sa pag-agaw. There are many challenges around us. Worldly things, evil things, things from hell that can discourage us. But Lord, walang maaari makapagpahiwalay sa amin sa inyong pag-ibig, aming Ama. We can only see your grace. We can only see your mercy. We can only see your abundant provisions to us. Bless us, O God. Bless this church. Bless each and every one. Maging ang mga nakikinig, Lord, sa malayong lugar, through this platform, bless each and every one. Hallelujah. Maraming salamat. As we worship you, Father, through the word, you'll speak in the name of our Lord Jesus Christ. We pray. Amen, amen, amen. Thank God. Thank you, Lord Jesus. Amos chapter 4, verse 6. Basahin na natin lahat ng text. And I also have given you cleanness of teeth in all your cities, and want of bread in all your places, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. And also I have withholden the rain from you, when there were yet 3 months to the harvest, and I caused it to rain upon the city, and caused it not to rain upon another city. One piece was rained upon, and the piece whereupon it rained not withered. So 2 or 3 cities wandered unto the city, unto one city to drink water. But they were not satisfied, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have smitten you with blastings and mildew when your gardens and your vineyards, and your fig trees and your olive trees increased. The palmer worm devoured them, yet have ye not returned unto me, saith the Lord. I have sent among you the pestilence after the manner of Egypt. Your young men have I slain with the sword, and have taken away your horses, and I have made the stink of your camps to come up unto your nostrils. Yet ye have not returned to me, saith the Lord. Malachi chapter 4, verse 5 to 6. Of course, we as message believers, familiar verses. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. That is Elijah spoken on Malachi 4. Matthew 17:10 to 11, last text. And his disciples asked him, saying, Why then say the scribes that Elias must first come? And Jesus answered and said unto them, Elias is Elijah, no? Siya yan. Elias truly shall first come and restore all things. Amen. And the Lord will speak to us this evening. Upo na tayo mga kapatid. And for this evening, I would like to speak about strange title, Feast in the Time of Famine. Kung sa Tagalog ay kapistahan sa gitna ng kagutuman. So, contrasting thing yan. Pag sinabi mong famine, it's not a good word. Ibig sabihin yan ay there's a scarcity of food, no? And food is one basic need ng isang tao. At alam natin, as believers, may dalawa tayong klase ng pagkain. Pagkain ng tinapay, ng sinabi ng Bible, na
Kailangan din natin kumain ng tinapay. Physically, we must be well. Pero para maging kompleto tayo as believers, ang sabi ng Bible din, hindi lamang sa tinapay. So, hindi inalis ni Lord yung tinapay. Hindi sinabing, well, hindi dapat tinapay. Hindi lamang. No? Sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay. Minsan iisipin natin, palagi natin naririnig, this is basic. Okay, basic yan na minsan, yung mga basic ang na-overlook natin for us to be really blessed. No? We believe all the positive blessings. Sinabi yan ng ating Panginoon, if my word abide in you and you in me, then ask anything in my name. Word yan eh. No? Tuwing nasa gawain tayo, ang narinig natin ay word. Huwag yung iisipin mga kapatid, tumatayo lang dito yung preacher para may rouse lang ang pangangaral at kung ano naman may pangaral niya, masabi niya lang kung ano yung dapat niyang sabihin. Mga kapatid, no? If we believe that we are in the last of the last days, at may kaugnayan itong naririnig natin, may kumakain sa loob, actually. No? Hindi mo na mamalayan. Ito yung warning dito, mga kapatid. Ilang taong ka na, Brother Gilbert? 31. Ba't nakangiti ka sa 31? Salamat na, nakapag-asawa ka na before 32. Kundi wala ka na sa kalendaryo. No? Yeah. Diba? Umabot ka ng 31. Nabilang mo ba kung ilang hapunan mo? Ilang beses ka nag-almusal? Diba? Ako nga 50 na eh. Pero ano lang ang ginawa ko all throughout my life? Kumain lang ako ng kumain. Diba? Kapag oras na ng pagkain at pinag-ibig sa akin, kumakain lang ako. Not knowing yung kinakain ko will contribute in my life along the way. Diba? Lahat ng kinain mo, may epekto sa'yo ngayon. Kaya nga pag nagkaroon ka ng problema sa blood sugar, pagkain yan eh. Diba? So, lahat ng ini-ingest mo, meron niyang bahagi sa'yo, that in the future, positive and negative to ha, walang nabuhay ngayon na hindi kumain. Kaya nga pag sinabi mong famine, hindi magandang salita yan kasi isang bagay na basic ang madideprive ka. No? Kaya nga naalala ko nung pandemic, sabi ko nga, yung nangyari yung pandemic, yung lockdown, first time nangyari sa buhay ko yan. For how many years na nabuhay ako, first time nakita ko na pwede palang ganito na talagang walang lalabas. No? Dalawa lang ang bukas. Nakita niyo kung gaano ka-importante yung pagkain? Dalawa lang ang bukas. Palengke, tsaka butika. Parehong iniinom yan. Kinakain, di ba? Palengke kasi hindi pwedeng hindi kumain. Pwede kang hindi muna mag-coffee shop, pero pagkain, hindi pwedeng hindi ka kumain. Di ba? O bakit bukas yung mga groceries, yung supermarket? Pagkain kasi yan eh. Pero my God, naalala ko dati, pag mag-grocery ka, it will take whole day. Doon ako nakaranas na halos buong araw ka sa grocery kasi pipila ka ng mahaba. No? And it only shows, mga kapatid, na importante yun. Pagkapagkain na, no? Ako, principle ko sa buhay, no? Lalo na kung may mga humingi na tulong, pagpagkain na pinag-uusapan, no, medyo lumalambot na ang puso ko dyan kasi pagkain yan eh. No? Ayaw mong meron nagugutom. That is on the natural part. But, of course, itong binabanggit natin dito, always have the spiritual part. At ang problema sa panahon natin ngayon, ay meron tagutom. Hindi sa tinapay at sa tubig, no? I would like to read this. Sabi dito sa Amos 8:11, for us to understand kung ano ito pinag-uusapan natin. At para ma-appreciate din natin itong mensaheng dumating sa atin. Ang mensaheng dumating sa atin ay pagkain. Ulitin ko ulit. Ang mensaheng dumating sa atin ay kakaibang pagkain. Kung ifa-fast forward natin yan, pinakain kay dyan yung aklat na ito. Eat the book. John. No?
Walang kumain o kundi si John. Sa dinami-dami ng tao, of course, John types the bride. No? Nung nabuksan ang mga hiwaga, mga kapatid, ang sabi ka dyan, kainin mo yan dyan. Then, prophesy again. Ibig sabihin, walang magpapangaral si John kung wala siya nakain. Wala kang ilalabas kung wala pumasok sa loob. Meaning, mga kapatid, wala tayong maririnig ng malinaw na mensahe ngayon kung walang kumain. At ang nakakapagtaka, mga kapatid, sa bagay, hindi na tayo nagtataka, it is prophesied na magkakaroon ng tagutom sa pakikinig ng purong salita ng Diyos. No? That's why we are here. Tama mga kapatid, ilang gadgets to na nasa live Zoom meeting? 24 gadgets. Bakit nagtsatsaga sila makinig, mga kapatid? Pagkain to eh. And this is not an ordinary food. Hindi ko maalala kung kailan ko pinangaral. Sa Batangas, sa church si Pastor Pabs, no? I preach. And even dun sa Pangasinan, hidden manna. Meron bang hidden manna sa Bible? Yes, meron. Meron bang manna? Meron din. Anong pinagkaiba nung dalawa? Yung manna na nahuhulog galing sa langit, over time, napapanis yun. No? Kasi ordinary yung kongregasyon sa labas ng kumakain nun. Pero iba yung hidden manna. Manna rin siya. Pero pag nilagay mo na siya sa isang espesyal na lalagyan at inilagay mo na siya sa presensya ng Diyos, hindi siya napapanis. Pero parehong manna yun. What makes the difference? The vessel and the place. Ngayon, naiintindihan nyo na kung bakit itong Bible na binabasa natin, binabasa rin ito ng denomination Pag nagmimisa yung pare, Bible din ang binubuksan niya. Amen? Pero bakit hindi makakaya ng tama yung mga tao? Bakit pagdating sa pride, pagka Bible ang pinag-usapan, parang ang sarap. Pero umupo ka rin sa denomination na Bible din ang binuksan, parang naaantok ako. Because the hidden manna is a certain manna that is put in a special vessel and put in a special place, doon nagiging special yung manna na ordinary pag nilagay mo na sa special na lalagyan at inilagay mo na sa presensya ng Diyos. To the Holy of Holies. Kaya nakita nyo ba, mga kapatid, itabi mo ang believer sa denominational believer, parehong mo na natanggap, pero special ang pagkain na natanggap nung nakatanggap ng hidden manna. No? It is a special place. There is a special food for a special place. Kaya sabi ng Panginoon langit ang aking luklukan, lupa ang aking tungtungan. Anong templo ang itatayo niyo sa akin? Ano yung templo? Place yun Sa Old Testament, isang lugar yun na doon bumababa ang Diyos. Sa Old Testament, sa panahon nila Moses, kung nasan yung tabernakulo, na nandun yung Ark of Covenant, doon bumababa ang Diyos. Hindi basta-basta bumababa ang Diyos sa kahit na anong lugar. Meron siyang eksaktong lugar at pag nakita mo yung lugar na yon, makakakain ka ng maigi. Even though there's a famine, there will be feast in the midst of famine. Kaya mga kapatid, mamahalin ito natatanggap natin. Dahil inilagay na ito sa bride. Inilagay na ito sa mga espesyal na lalagyan. And every time yung espesyal na lalagyan na yan, ilalagay mo sa presensya ni Lord tuwing Linggo, tuwing Huwebes, hindi mapapanis yan. Kaya may mga pangangaral na hindi mo malimutan hanggang ngayon. Kaya mayroong word of God na pag nag-strike sa'yo, lagi mo siya naalala tuwing may pagsubok ka. Ito binasa natin, ipangaral ito sa Baptist Church o sa denominational church. We are not belittling churches here. Ang sinasabi lang natin, merong lugar si Lord kung saan niya pakakainin ng mga tao. At high value na yan. No? Kasi minsan nangaral ako sabi ko, itong tubig na ito. No?
Kung gusto niyo po ng ganitong tubig, 20 pesos lang ito sa Genevieve Mini Grocery. Okay? Available ba? Nagagaya ko tuloy yung asawa ko sa commercial. Tama, 20 pesos ang bili ko rito. Ilagay ko ito sa 7-Eleven. Parehong tubig. Mga magkano na kaya ito, Jaboy? 30 pesos. So, 30 pesos na. Same water, ha? Same water. 30 pesos na. Ilagay ko to sa airport. 50. You get ito? Sa Army Navy sa airport? Nasa 50 to 70 na to. No? Same water. Pareho din. Pero kasi nasa isang espesyal na lugar. Pamahalin pa natin. Iakyat mo na to sa aeroplanong lumilipad. Yung lumilipad na, ha? Ha? Kaya huwag kang mauuhaw sa aeroplano. Mga ganyan na yan. Mga 150. Oh? Pero ito, pumunta ko sa tindahan ni Sister Jeribet, 20 lang to eh. What makes the difference? A certain place. Yeah. Minsan, bumili ako niyan, ahon na ako eh. Siyempre, bawal magpasok sa airport pala, sa ano pala, haharangan na yung tubig mo. Magkano po, sabi ko, ang mahal ah. No? Buti na, mabait yung mga stewardess eh. Pwede sabihin, sige sir, kayo bumili, baba na lang kayo. Mura po dun, doon, mag-parachute kayo, no? Yeah. That's the way it is, mga kapatid. Pag inilagay mo na sa mga pinili ang pagkain, nagiging mamahalin yan. Kaya iba pag nangaral ang nobya ni Kristo. No? Minsan makakarinig ka. Ngayon ko lang narinig yan, pero nasa Bible naman. Minsan nagturo ako sa isang company. Pinagsalita ako sa isang company. Original sin. No? Pag ako nagtuturo ng original sin at evangelism, hindi ako nagbubukas ng quotation. Wala silang alam sa message eh. Puro Bible yan. To prove na yung turo ng prophet nasa Bible lahat. Bila silang mamamanga. Pastor, nasa Bible yan, pero ngayon ko lang narinig yan. Ganun nga mga kapatid eh. Nagkaroon ng tagutom sa pakikinig. Sabi dito sa Amos 8:11, behold, the days come. Future yan. Yung sinasabi ni Amos, ngayon panahon yan. Darating yung panahon. For us to appreciate what we are doing now. Sa mga nasa live Zoom meeting, for you to appreciate kung bakit kayo nandyan, no? Mga kapatid natin, Malu Ranis, Sister Malu, Cavite, Sister Feabelia, Canada, Sister Pai de la Cruz, Bacolod, Sister Evelyn Escobar, Middle East, Brother Mark Andam, sundalo to, so kahit saan ito. God bless you, Brother Mark. Regards kay Sister Melanie. Nasa Mindanao na raw siya ngayon. Si Brother Rico. Nasa Maldives yata to si Brother Rico. Nasa bahay? Okay, no? Okay, Pastor Tony Badong, of course, no? Naga, Lorenzo family, San Marcelino, Zambales, Papiano family, si Pastor Chris, San Antonio, Zambales, Sister Jo, Naga, God bless you, Sister Eileen Kabuyaw, Sister Lovely, diyan sa Kalamba, Nanay Giday, no? Si Nanay Giday ang pinakamatanda dito. Ilang taon na si Nanay? 92? 8 years na lang. 1 milyon na yata ngayon eh. Yeah, sabi. Oh, saan yung Sister Sab? 1 milyon na yata nakukuha ngayon ng centenarian. Yeah. Pero yun nga malungkot, ano? Ang masaya na lang dyan yung mga apo eh. Siguro yung mga 100. Gusto ko nang mamatay. Ang hirap na. Huwag muna, Lola. May 1 milyon pa tayo. Nag-i-enjoy na yung anak at saka yung mga apo. No?
Sana pag naging presidente si Brother Chris Cosa, siguro pwede namang installment. Yung medyo bata pa ma-enjoy talaga ng tatanda. No? Nanay Giday, Anastasia family, Marikina, Sister Auring Calixtro, Australia. Sister Auring, kailan ka uwi? Uwi si Tita Fe. Sana makasama ka rin dito. Sister Pilar Juan, Italy. See you there sometimes. Sister Ann Cuento, Batangas, San Juan. Brother Ariel, Germany. Sister Jean Cavite. Brother A. Brother, alam to siguro, no? Yeah. Sa San Pedro. Okay. Sister Hannah de la Cruz, Bacolod. Bakit kayo nandyan? Bakit kayo nagtsatsaga dyan? Pagkain ito eh. And not just food, it is a special food that only the bride can digest. Kaya hindi ito maintindihan ng iba, it will take a special digestive system, spiritually speaking, as well. Sabi ng Panginoon, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land. I will, at Diyos ang nagpasapit. May mga panahon, if God will send a famine, para subukan yung mga tao. Kaya binasa natin sa Amos, yung sinabi niya, no, hindi kayo bumalik sa akin. No? Dinidisiplina ko kayo, imbis na bumalik kayo sa akin, hindi kayo bumalik sa akin. Yung mga tao, pag meron silang mga pagsubok, tandaan niyo mga kapatid, sa isang believer, ang believer lang ang sinusubok. Hindi mo pwede subukan ng hindi sa'yo. Sa unbeliever, parusa yun. Sa believer, pagsubok yan. Na minsan, no, may mga panahon, God is sending a famine para disiplinahin yung mga anak niya. Na dapat, kung meron tayo mga pagsubok, kay Lord tayo lumalapit, hindi sa kung kanino man. Sino ritong walang pagsubok? At least pagsubok, hindi parusa. Kasi sabi ko nga, pareho ang itsura niyan eh. Yeah? Kung minsan, nakakasakit ka, nakakaroon ka ng karamdaman, ang umuna mong chinecheck, Lord, kung may pagkukulang ako, patawad po. Kay Lord tayo bumabalik. No? Yes, pwede natin gawa ng paraan, pwede tayo magpa-check up, pwede tayo uminom ng gamot. Pero pagka merong isang bagay na hindi maganda, we always check ourselves, then your family. Ito nga mahirap pagka pastor ka eh. Then the church. You must discern the body. Oh God, help us. Sa totoo lang, ang sinasabi ni Lord dito, sa Amos, kailangan bumalik kayo sa akin. Ang unang ang binasa natin, di ba, sa Amos 4:6, I have given you cleanness of teeth in all your cities. Dati hindi ko ito maintindihan eh. Pakitagalog ngayon, babalik tayo sa Amos 8:11. Yung Amos 4:6, ang sabi rito, I also, binigyan naman kayo ng kalinisan ng mga ngipin sa lahat ninyong mga bayan. Sinong hindi matutuwa pag malinis yung ngipin mo? Sige nga, ngiti ka nga. Di ba? Pag malinis yung ngipin mo, di ba maganda? Pero dito parang negative eh. Kasi alam niyo kung bakit malinis ang ngipin? Wala silang makain. Kaya pag marumi yung ngipin mo, magpasalamat ka kay Lord. Lalo kung sumisiksik pa dyan. Tama. Lalo kung steak ang kinain mo, yung karne medyo, Lord, salamat. Kasi kapag famine, malinis yung ngipin nila. Wala silang pagkain. Ay, salamat kay Lord, naintindihan ko yan. Kaya iniisip ko ito, bagong toothbrush ba yan? Si Lord ba naglinis ng ngipin? That's the way it is. Sa lahat ninyong bayan at kakulangan ng tinapay ng lahat ninyong mga dako, gayon may hindi kayo nalumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, mahal ni Lord ang sa Kanya. Every time na mayroong pagsalangsang, nagbibigay si Lord ng pagsubok para bumalik tayo sa Kanya. Amen. Look at the prodigal son. Nung talagang baboy na yung kaharap niya, at hindi siya sanay sa ganung buhay. Ano sinabi niya? Babalik na lang ako sa tatay ko.
Ang problema lang sa prodigal son, hinihintay niya pang baboy ang kaharap niya. Ha? O kayo magipagmatigasan kay Lord. Una pa lang nagsisi ka, bumalik na tayo kay Lord. Huwag mong hintayin, baboy ng kaharap mo. At huwag mong hintayin, nakainin mo na yung pagkain ng baboy. Ganun kamahal ni Lord ang mga anak niya. Kaya lagi natin kiniklaim, hindi magkukulang si Lord. Tayo lagi ang nagkulang. Amen. Hallelujah! Kung meron tayong pagsubok, let us check ourselves here. Kailangan kumakain tayo ng purong salita ng Diyos. No, huwag niyong kalimutan. Hindi basic yung Hebrews 10:25. Huwag niyong kalimutan ang mga araw ng pagtitipon. Huwag niyong kalimutan yan. Huwag niyong ipagpalit yan sa trabaho ninyo. Yes, kailangan natin ng trabaho. Kahit ako, marami akong trabaho. Nung nag-resign ako sa day job ko, mas marami akong ginawa. But it's okay. At least I have my time na flexible kasi may mga mission works eh. Diyan ako natutuwa. No? I can work 1 week, whole week, and I can rest for 1 week. Diba? Hindi masama ang trabaho. Ang masama, pag nauuna na yung trabaho mo. Lalo na pag nalilimutan mo na yung mga araw ng pagtitipon. Sa mga araw ng pagtitipon, dyan ka kumakain. Hallelujah! Where there the carcass is, there the eagles gather. Nasa Bible yan, kung nasa natin ang bagong katay na hain, nandun ang mga agilang nagtitipon. Ang agilang, isang ibon, na kaya niya lumipad mag-isa. Hindi niya kailangan ng barkada. Most nyo na nakikita akong picture ng agila pag lumilipad, kaya nila mag-isa. Meaning, mga kapatid, they have confidence dun sa binigay ni Lord sa kanila na pakpak at katawan, na kahit na may bagyo, mga kapatid, kaya nilang lumipad. Bihira ako makakita ng mga agila na picture na marami silang lumipad. Pero pag nakita ko lang na marami sila, isa lang ang ibig sabihin, kumakain sila. Kasi ang agila, mga kapatid, when it comes to diet, hindi yan basta-basta kumakain ng kung ano-ano. Kailangan sa agila, fresh. Kaya pag may matagal ng patay dyan, kaya hindi tayo kumakain ng mga patay na doctrine. Kailangan laging fresh. Tell niyo, mga kapatid, yung Word of God, kahit na sinong tumayo dito, kahit na inulit yung teksto, pag dumating dyan sa inyo, fresh pa rin yan. Yeah? That's the way it is. Biruin nyo. No? Kaya nga sabi ko sa Bataan last Sunday, no? Sunod-sunod ito activities, ha? Kaya planuhin nyo na. No? November 1 sa PUP, no? Kung napapansin nyo, tuwing November 1, kayo lang ang pumupunta, wala ako because I am there always sa Bacolod to preach sa youth camp. Taon-taon yan. Minsan may mga kasama pa akong youth na nagpa-participate. Year by year yan. So ngayon medyo nagtaka sila na hindi ako pupunta. Sabi ko, excuse muna ako kasi kasal na anak ko and some of my relatives from Canada, US, mag-extend sila. Ngayon lang naman. No? So, ibig sabihin, makaka-attend ako noong November 1. Sama-sama tayo ron. No? So, hindi ako nakapunta sa Bacolod itong November 1 dahil na hindi ako napunta sa Bacolod, then ako naman naatasa mag-preach sa umaga. Okay lang. Basta pagkain na galing sa Panginoon. If this flesh will be at service, mga kapatid, na lumakas tayong lahat, ma-edify ang bride sa kakainin. I praise God for it. This is a privilege. Tayo, na a-attend doon, privilege din yon. Do you believe that? Amen. O isipin nyo, gastos na naman. No, Brother Emil. Siyempre, papunta tayo roon. Alam nyo, mga kapatid, wala pong libre. No? Biniyaran na ni Lord lahat. You just have to claim it. Alam nyo ba na itong fellowship na ito, mamahalin to? Mamahalin to, mga kapatid. Every
time I go to a fellowship na mapapangaral ay message of the hour, mamahaling fellowship yan. Tatanungin mo, bakit pastor, may entrance ba? Walang entrance yan. Pero kung wala ang dugo ng Panginoon, walang ganyang fellowship. Ganyan kamahal yan. This is fellowship under the blood. 1 John 1:7, kahit hindi natin buksan, but if we walk in the light as He is in the light, then we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sin. That is fellowship under the blood. Bakit nagsialisan tayo sa mga dati nating samahan? Wala tayong maramdamang buhay. No? Walang pumilit sa akin, mga kapatid. Yung nanay kong, aking mahal na nanay, si Mama Net, sinasama lang kami niyan. Pero hindi kami pinipilit niyan. No? Si mother nung noon, naalala ko kasi may sakit yan eh. Kaya lahat sinubukan namin talaga. May sakitin siya eh. Saan si Daddy Mike? Ayan eh, di ba Daddy Mike? Laging may sakit si mother. Yun ang ginamit ni Lord. Kaya sinubukan namin yung LSS. Of course, formerly Catholic kami. Siguro sinubukan ni Mother yung Cursilyo. Alam niyo yung Cursilyo? Yung De Colores. May kanta pa nga yun. Sa uladin ni Daddy Mike yun eh. Sige nga Daddy Mike, sample. Latin nga tayo yun eh. Yeah. Sinubukan namin ng El Shaddai. Diba? At ito yung kapatid ko eh. Siya yung kapatid ko. Eh. Wala pa si Aya nun. Tuwa kasi ako rin sa El Shaddai kasi maraming bisikletang for rent doon. Sa PICC yun eh. Ha? Saka mo naman nakakita kasing pagsimba, sisimba ro kami, nagsisimula ng alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Sabi ko, ang tsatsigahan ng mga taong to. Diba? O, nangangaral din yung preacher nilang lagi naka-violet na coat na may bulaklak pa rito. Kilala niyo yan? At sabi niya, pogi daw siya. Lagi niya sinasabi yun. May kalamansi, mayroong panyo, mayroong langis. Sabi ko, big business to. Yeah. Bible din ang sinasabi ron. So ayun, habang nag-aawitan sila, tulog ako. Napagalitan ako ni Mother, ano ka ba? Ba't pa tayo pumunta rito? Eh, sarap matulog eh. Madaling araw yun eh. Tapos pagdating ng alas 5, magbabike na ako. Kasi maraming bike for rent doon. No? Word of God yun. Pero bakit nung mensahe na yung binubuksan, iba epekto sa akin. Hindi ako natulog. Binata pa rin ako noon. Okay, ibang klaseng pagkain to. Ang ginawa ko lang noon sa isang sulok, kumain ako ng kumain. And realizing things. Thank God. Hallelujah. Minsan matagal. Ako hindi ako nag-aalala sa matagal, basta sigurado. Because direction is more important than speed. Di ba pag nagmamaneho ka, mas maganda yung tama yung direksyon mo kaysa mabilis ka. Kasi mabilis ka nga, mali naman yung direksyon mo. Balik ka na naman sa zero. Di bali nang mabagal ka, basta tama yung direksyon mo. Amen. Sa maraming binago ng Diyos na buhay, actually, no, akala natin binabago ang buhay natin. Sa totoo lang, ang nangyayari talaga, binabalik lang tayo kung saan tayo galing. Sa kaisipan ng Diyos, maayos tayo. Amen. Thank God. Balik tayo sa Amos 8:11. God will send famine. I will send famine. Sabi niya rito. Balik tayo sa English. Kaya, as usual, of course, pag hindi natin natapos, but I hope na matapos natin ito. May napapansin ako ngayon sa Word. No?
most of the times now I'm preaching, God is really feeding the bride. Minsan wala na to sa plano, wala na to sa notes ko. Talagang si Lord na ito. Sisiguraduhin ng Panginoon, yung lahat niyang pinili, kakain yan. Sa gitna ng taggutom sa pakikinig. Hallelujah! Amen! It is prophesied, I will send famine. Ano sabi niya rito? In the land, not a famine of bread, not a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Famine in hearing. Not preaching. Hearing. Kaya lagi ko sinasabi, when it comes sa gawain, lalo na yung mga basic na ginagawa natin, walang pwede maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos yan. Naniniwala ko, pagbibigyan ka ni Lord ng trabaho, hindi ka dyan ilalayo sa Kanya. Hindi ako naniniwala na galing kay Lord yung trabaho, na minsan wala ka dyan, minsan nandyan ka. I don't believe that. Kaya minsan, may mga panahon, para ka masubok, God will send famine. Hindi para pahirapan ka. Kailangan ma-realize mo, bumalik ka sa Kanya. Hanggat hindi ka mababalik at akala kasi minsan ng tao, ayan, no, may pagsubok tayo. Kaya kailangan lalo pa ako magtrabaho. Siyempre naman, no? Dalawa lang naman ang solusyon para makaipon ka eh. Dagdagan mo yung income mo, bawasan mo yung gastos mo. Pero pagdagdag mo ng income ay nawawala ka sa mga gawain. Hindi ako naniniwalang galing sa Diyos yan. And because God loves you, God will send famine. Mga kapatid kong mahal, hanggat maaga, bumalik na tayo sa Kanya. Yeah. Salamat kay Lord. Dito sa atin mayroong mga nagkaroon ng problema dyan. Hindi ako nag-advise kahit kailan na, sige, maintindihan naman ng Diyos yan. Ayoko kayong iligaw. Unahin natin si Lord. Uunahin niya rin tayo. Minsan, mga trabaho na alam kong malalayo kay Lord. Minsan, mga ibang bansa pa na wala akong makita ron na pwedeng pagsimbahan. No? Don't get me wrong, importante yung pagkain. Kaya nga madalas, kaya ang tao nag-a-abroad, economy yan eh. Economics yan actually. Wala namang nag-OFW na gusto mamasyal sa abroad eh. No? Kaya nga, sabi nga, no, mga bayani yung mga OFW kasi, no, they really sacrifice. Sacrifice yan. Sasabihin mo na maganda yung lugar na pupuntahan nila. O maganda yung lugar na pupuntahan nila. 3 buwan, sawa na rin sila ron. But for the sake of the family, kaya salamat na lang kay Lord. Katulad yan sa Italy, yan, mayroong gawain doon, di ba? Oh, if they are with their family, okay, that's good. Kaya minsan, pag may nagpapaalam sa akin mag-abroad, kaya ba sa aming family mo? Lalo sa mag-asawa, I really don't advise na maghiwalayan physically. Come on, let's be real. Yeah. May mga bansa ngayon na dahil nga marami OFW sa iba bansa, may mga gawain na nakakapakinig sila. That's good. Yan, sa Italy, I'm not sure, sa Middle East, kay Sister Emmeline, no? Buti na lang, mayroon tayong live Zoom, no? At least nakakapakinig tayo, no? So, yan, kay Sister Auring sa Australia. Yan, kaya nga, naging blessing itong live Zoom meeting or live streaming, no? Sa mga malalayo talaga. So kahit pa paano, nakakapakinig sila. Naniniwala ako kung nandito sila sa Pilipinas, papunta sila dito. Kaya lang malayo talaga, at least. Because this is food. God will send a famine. Hallelujah.
Salamat kay Lord. Kaya ako, nagtataka nga ako eh. Minsan pa nagba-Bible study ako eh. Dito ka sa panahon ito makakita, ang daming nangangaral pero lalong sumama ang tao. Di ba dapat lalong bumuti ang tao, di ba? Ang daming nangangaral, sabi ko nga eh. May mga ngaral sa church, may mga ngaral sa kalsada, meron sa palengke, meron sa bus, meron sa radyo, meron sa TV. Natutulog kami, kumakatok pa nga eh. Di ba sobrang dami? Pero bakit lalong sumama ang tao? Dahil hindi to tagutom sa pangangaral. Tagutom to sa pakikinig. Gutom na ang tao. Kaya naghahanap na lang siya ng religion. Religion will not feed you. Only God can feed us. Salamat kay Lord. Alam mo, matututo rin yan mga kapatid, lalo pag malapit ang pag-agaw. Yung mga umati ng Sunday. Of course, Sunday, given yan eh. Walang pasok yan eh. Pero pagka yung feeding mo, malakas na. Yung pag kumain ka ng Word of God, ganado ka na. No? Ito lang napansin ko rin sa sarili ko to. Kahit Wednesday, aatin ka na rin. Yung talagang kumakain, aatin din ng Wednesday yan. Walang pwedeng humarang sa kanya. Naalala ko yan, Mother, di ba? Las Piñas tayo, tapos ang church natin sa Quiapo. Tama? Okay lang yon. No? Hindi na kami nakaka-attend ng Tuesday kasi may gawain na sa bahay ng Thursday. 7 years yun. No? Pero nakapag-asawa na ako at kailangan ko nang tumayo sa sarili ko at may mga problemang wala nang mapa, wala na. No? Ay, natuto talaga akong kumain. Na noon, kahit ang bahay namin sa Muntinlupa, mas lalong lumayo. Alam ng misis ko yan. Tuesday, ang layo. A-attend ako ng Tuesday. Wala pa akong kotse noon. Nakikisabi lang ako kila Pastor Nestor na uuwi sa Las Piñas. Bababa ako sa Las Piñas, magkukumita ako sa Muntinlupa. Ang uwi ko alas 12 ng midnight. But, I am fulfilled. Kasi may kinakain na ako eh. No? Don't get me wrong. Case-to-case basis naman to. But for me, ang basis ng isang malakas na appetite sa word, kahit midweek aatin na yan. Sa akin lang yon, hindi doktrina yon. No? Kasi noon, pag hindi ako umatid ng midweek, parang kulang eh. Hindi ko naman alam na magiging ministro pala ako eh. No? So, salamat kay Lord. Lahat ng nandito ako ngayon, may kinalaman ito sa lahat ng kinain ko. Kaya sa lahat ng nandito ngayon, hindi sayang ang oras nyo ngayon. One day, it will have a positive effect on your life. Na buti na lang, kumain ako ng kumain pagka nagtitipon. Bilang nagtitipon tayo, meron pa mga camp meeting, meron pa mga joint fellowship, may mga youth convention pa, may mga special fellowship pa, meron pang men's fellowship, meron pang ladies, meron pang youth. Nagsasayang ba tayo ng oras? Nagpapagod lang ba tayo? Hindi. Bakit masaya tayo? Walang malungkot na kumakain. Lahat ng kumakain masaya. Nakakita ka na ba ng habang kumakain umiiyak? Yun. Siguro ayaw niya na ampalaya pinakain mo. Nakikita lang ako na umiiyak na kumakain. Pag yung bata, pinipilit kumain ng gulay, ayaw niya. Di ba, Dimple? Pero wala akong nakita, halos, na kumakain umiiyak. Hallelujah! Karamihan ng mga celebration, ang kasama niyan, pagkain. Testimony nga ni Barasani kanina, di ba? Simpleng ano lang. Meron lang ginagawa at nagtipon-tipon lang. Ha? Ito sasabihin ko sa inyo, ha? Yung mga ganong informal fellowship, mahalaga rin yan. No? Nagtipon-tipon lang, naghanap buhay lang ang aking misis, pagkatapos nagkwentuhan lang, nagkantsawan lang. O, ako kasi yung taong pagkaganyan. Meron bang ano dyan? Bili tayo. Lagi may pagkain. The same thing with us. Biyo mo, itong mga kalalakihan, di ba?
Barnas, I cannot forget your comment. For a span of 2 nights and 1 day, very productive. Tama? Hindi pa nga tapos yung mga post sa page. Ano pa lang yun? Yung hinulugan taktak, tapos yung fellowship sa 10 Commandments na nandun yung word, tapos pero team building, wala pa yung rest and easy ron. Fellowship yun. Kaya nga, ina-encourage natin lahat makasama. Hindi para lang tayo dumami. Wala akong ganong motive. Kailangan lahat lumakas. Amen. Thank God. Okay. Hula yan. But thank God, in the midst of famine, may mga kumakain. Psalms 37, verse 18. Sa lahat po ng mga kapatid natin sa ibang bansa, salamat sa suporta nyo. Nandiyan sa ibang bansa, pati dito, no? The church will be celebrating its 19 years na, no? This coming November 3, yeah. May bisita po tayo, 2 preacher, and 1 will be coming from Australia. Brother Daniel White. Sister Auring, yung bisita po natin sa anniversary natin ay galing sa Australia. No? Si Sister Auring ay nasa Australia. And sa totoo lang, mag-uusap pa kami ng mga deacons. Marami pong gustong pumunta sa anniversary. So, minsan ka nagugulat ako na alam nila eh. So, tinatin ko hanggang ilang bilang ang po pwedeng makapunta. Yeah. Maraming gustong pumunta po. Maraming gustong umatin ng kasal ni Mama at ni Daddy Mike. Daddy Mike. Excited ka na, Daddy Mike? Pinag-iisipan mo ba? Ayos talaga sense of humor, Daddy Mike. Pinag-iisipan mo ba? Wala na, Daddy Mike. Nag-apply na kayo ng marriage certificate. Marriage license, yeah. Ako, I'm happy that God is fixing everything. Before the rapture comes, tinupad ni Lord lahat ng panalangin ko. It's in everything. Not only for me, my immediate family, my family, and of course, my bigger family, the church. And, 9 days to go. 9 days nga ba? Sa aking panganay naman at sa aking magiging anak na lalaki. May anak na akong lalaki. Sa 25. Yeah, so, ako minsan nahihiya na ako sa mga anak ko eh. Kasi ang dami rin gustong pumunta sa kasal nila. Ako yata ang nagparami ron. Pagka sinabi ko sa anak ko, "Nak, may nag-back out ba?" "Ano na naman yan, Daddy?" Yeah. Alam mo yung mga indirect na, sana makita ko man lang sila. Yung mga ganun ba na parang ayaw ko muna magpakita ngayon sa sa mga kaibigan ko eh. Yeah. That's the way it is. Ganun yata talaga. So salamat kay Lord. Yeah, God is fixing everything. Inayos ni Lord ang buhay ko. Sabihin ko na yan. Lahat. At sa mga magulang ko. Salamat kay Lord. No? It is just that I am feeding on the right word of God. Psalm 37:18, the Lord knoweth the days of the upright. Are we upright? Yeah. Another word ng matuwid dyan. Their inheritance shall be forever. Thank God. They shall not be ashamed in the evil time. Listen! Pangako ng Diyos to. May mga panahon mapapahiya ka na pero ililigtas ka pa rin ng Panginoon. Hindi tayo mapapahiya. Hallelujah! Pag merong evil time,
Kaya si Lord, pinayagan niya, nakahubad siya sa cross nung siya ay pinako, kahihiyan yun eh. Na kahit yung kahihiyan ko, kinuha niya na rin. Pinako niya na rin doon. Hindi ako mapapahiya. And in the days of famine, they shall be satisfied. Nakpakitagalog na yan. Hindi sila mga papaya sa panahon ng kasamaan at sa mga kaarawan ng kagutom ay mga bubusog sila. Feast in the time of famine. Hallelujah! It can be both natural and spiritual. Biro mo nung pandemic, alam mo, marami na depress ng pandemic, lalo na mga negosyante. Lalo na yung mga, talagang yung mga trabaho at saka mga hanap buhay nila. Talagang tumigil. Then during that time, mga kapatid, hindi nakahanda even the business tycoons, hindi sila nakahanda. Wala yatang nakahanda dyan. At I think almost 2 years na huminto ang buong mundo. Remember, I always say, we'll have a second part on Sunday. Lahat nagsisimula sa pulpit. Lahat ng magandang mangyayari sa believer, kaya kailangan natin marinig, nagsisimula yan sa ulo. Ang sabi ng prophet, the closest thing between heaven and earth is the communion table. Amen. That even financial blessing, dito manggagaling yan. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ever since binata ako na narinig ko to, I always believe that. Sabi ko nga, my mother and my father is here. Kahit binata pa ako noon, yung kapatid ko nandyan. Magkakasama kami, wala lang si Ayan. Hindi kami mayaman. Yung grandparents ko mayaman. Pero kami hindi. But ever since I've heard this message, ang sabi ng Chronicles 20:20, believe the prophets and you shall prosper. Yeah. Kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos. Sa marami kong pagkukulang, hindi siya nagkulang. Would you believe yung mga anak ko nakagraduate na? O, si Mia may college pa ngayon pero nakagraduate siya ng senior high. Dumating sa point, ako lang ang nagtatrabaho. Pero sabi ko sa asawa ko, no? Sige, kahit pareho tayo professional, liliit pa nila eh. Medyo may pagka-life story to kasi yung panganay ko mag-aasawa na next week eh. Just to share. No? Na lahat talaga may simula. How I'm grateful I have a parents na generous. Kasi ang principle nga ng Bible, hindi kami maikipisan. Nag-usap kami na ikakasal kami. No, bukod tayo kahit kwarto lang. Sabi ng Bible, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisa sa kanyang asawa at sila magiging isang laman. Kahit simple lang, at least tama tayo. Mga candidates for marriage, kahit mahirap sa simula, umpisahan nyo ng tama. Nag-sacrifice itong si Daddy Mike tsaka si Mama na sila ang lumipat, yung maliit na bahay nila. For the meantime, binigay muna sa amin. Yeah. How we started then, basta ang mahalaga lang sa amin, lagi natin marinig ang Word of God. It has given me much grace.
Tapos nagkaano-ano na, hindi namin malaman. Nagpalipat-lipat na kami. Yun pala, kailangan kami pumunta ng Laguna. Yeah. Kanina kausap ko yung anak ng kumpare kong pumanaw na siya naging dahilan kung bakit kami napunta rito. And she has a certain business na I think she needs my help and hindi ako nagdalawang isip. In memory of his father. Hindi ako nakakalimot sa mga taong ginamit. Ganyan ang gawin nyo. Huwag niyong kalimutan. No? Huwag niyong kalimutan yung nangangaral sa inyo, yung nagpalago sa inyo. Huwag niyong kalimutan yan. Ako lahat ng taong ginamit sa akin na nagturo sa akin. Sabi ko nga hanggang ngayon hindi ko sila nalilimutan. No? Kung nakikita niyo nagbibisikleta ako ngayon, may taong nagturo sa akin yan at hanggang ngayon hindi ko siya malimutan. Si Kuya Efren. Hindi ko nga alam apelido eh. Boy yun ng aming... Ano apelido nun, mother? Hindi mo rin alam. Boy ni mami yun, di ba? Tinuruan ako magbisikleta. Gusto kong gamitin yung sa asawa ko para matuto rin siya. Hindi effective eh. Hindi ako effective. Pero siya effective. Walang pinag-aralan yun, pero naturuan niya ako. Nagaling eh. Hawak niya lang yung upuan. Yun yung pedal, hawak ko. Ako naman, pedal ng pedal. Sige lang, pedal ka lang. Hawak ko, pedal ako ng pedal. Hanggang humihina yung boses niya. Ibig sabihin, malayo na siya. Di marunong na ako. Yung nagturo sa akin maglaro ng chess. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Yung nagturo sa akin maglaro ng golf na doktor. Hindi ko malimutan. Kahit yung nagturo sa akin magpusoy eh. Kahit kalokohan na nga eh. Hindi ko pa rin malimutan. Yeah. How much more in spiritual things? Ako, nagpapasalamat ako. Yung ginamit sa akin, Lord, ngayon, magkasama pa rin kami. Yeah. It's a good thing. Salamat kay Lord. No? Kaya sabi ng Bible, sa mga believers, pagkaroon ng tagutom, mabubusog sila. Alam niyo, nag-pandemic, bilang pastor, nag-overthink ako. Paano yung gawain? Paano ipapangaral tong salita ngayon? Hindi na pwede, pinalayas tayo rito. Yung mga kapatid, paano sila kakain? Hindi ako nakapag-ipon ng bigas sa bahay para kung sakaling kailanganin nila, meron silang makukunan. Hindi tayo handa eh. Pero pinanghawakan ko lang ito, Lord, sinabi mo, hindi kami mapapahiya, hindi kami magugutom. Amen. Yeah, I can never forget that. Dito ako matatapos muna. We'll have the second part on Sunday. Think about the Lord. Nung pumunta na yung barangay dyan, kasi ang isa kong fear, paano na ipapangaral to? Hindi ba makakapakinig yung mga kapatid hanggat naka-lockdown? Salamat sa mga una kong kasama nung live streaming nating Jurassic. Di ba? Jurassic yun eh. Kasi nung sila Butternut, sila nandun sa labas at ako na yung lumabas. Para for the sake ng mga bago. At nag-discuss na nga sila. Sabi ko, Sir, Pastor, magandang hapon po. Magandang hapon. Alam niyo naman yung lumabas na balita. O di na pwede mga social gathering. Ang alam ko, sir, sa Manila lang. Hindi, buong Pilipinas na po. Ganun po ba? Kaya nga po, sir, kami maagang nagsimula para wala na kami alas 7 dito. Tingnan niyo po yung loob namin, hiwa-hiwala yung mga upuan. Meron kaming alcohol, meron kaming thermometer, sir. Tapos po kami, bago mag alas 7, uwi na po kami. Sir, hindi talaga pwede, pastor eh. No? Sir, pwede ba natapusin na namin yung gawain namin? Magpipray lang kami kasi hindi na namin alam kung ano mga susunod na mangyayari. Sige, pastor, no? Ipilit niyo po yan, pulis na po ang pupunta rito.
Alam niyo, naramdaman ko nun? No? Bigla ako nalugmok nun eh. Ito sa squeezing time. Pag pinagbawalan na tayo, dahil wala tayong tatak ng halimaw. At least nakapag-practice na ako. Hindi pa religious persecution yan. Virus pa lang yan. Isang virus na hindi nakikita. Pero pag iko kong ganon, sabi ko sa mga barangay, sige sir, susunod po kami. Give us 10 minutes and we will be dispersed. Awitan pa lang dito, tumayo na ako. 10 minutes, alis na tayo mga kapatid. No? Hindi ko na ituloy yung pangangaral ko. At salamat na lang, may page na tayo. Kung ano man ang kalabasan. No? Nandun sa Villa Alparo yung internet, no? Stephen, no? Kaya hindi malilimutan yung March 18, 2020. Tama nga ba? Date ko, Baranats, no? 18? Yeah. Applying the True Token, Part 2, doon. See you there. Virtually. Bakit? Magkakaroon ng tagutom sa pakikinig, pero hindi magugutom ang mga pinili. Hallelujah. Doon nag-improve yung live stream. At alam niyo mga kapatid, yung binisita kong church last Saturday, kung bakit ako naimbita na kahit isa ron wala akong kakilala, kahit yung pastor nila. May binanggit lang siyang 2 pastor na kakilala ko, kaya ako umoo, just to be a blessing. Pero tanong ko sa kanila, paano niyo ako nakilala na hindi ko naman kayo kakilala kahit yung pastor? Pastor, kakilala ka na namin. May mga meetings na hindi lang kami lumalapit sa iyo. Pero nung panahon ng pandemic, sumusubaybay kami doon sa church. At kung malapit nga lang yung church doon sa Nabotas, diyan kami mag-church. No? So talagang mayroong di magandang nangyari. Dahil ngayon, church na sila. Salamat kay Lord. Diba? Yeah. Thank God. Bakit ba itong mga kapatid natin sa ibang bansa, kumakain sila ngayon? Hindi sila magugutom. Canada, Australia, Germany, Middle East, remote area sa Pilipinas, Bacolod. Yeah. Now we will realize na hindi nagkulang ang Panginoon. If there's a famine, kailangan busog tayo. Bumalik na tayo sa Panginoon. Think about the Lord. Think about His goodness. Tingnan niyo yung buhay natin. Tingnan niyo yung buhay niyo. Sa marami niyong pinagdaanan, nandito tayo ngayon. Thank God. In the time of famine, there is a feast. Palakpakan natin ang Panginoon. We will pray, no? Ang aking mga kamag-anak from USA, Canada is magbabiyahe na this coming weekend. Amen. May mga message ano? We will pray for Sister Fe Abelia. Nandito siya ngayon sa Zoom, no? Travel na sila on Sunday. And saan po Sister Janibet? Merienda? Dalawang tiyahin ko from Canada and US, they will travel and we will pray for their journey. The good thing about that, yung extension nila, they will be attending the fellowships, pati anniversary. Si Mami Rogie ba kailan nang balik? Sa Bacolod. 1? Nabitin pa. Ay, palagay ko, may mangyayari dyan. Kayang-kaya mag-extend ni Mami Rogie, magugulat ka na lang dyan. Sana maka-attend din siya ng 1 and 3. Sana. Dahil yung mga tiyahin ko, they will be attending. No? And salamat kay Lord. Prayer request, Ninang Doris. Banggitin ko rin. Okay. Pastor, maraming salamat po, lalo na sa pagtsatsaga sa amin. Hingi po ako ng prayers na maka-overcome sa lahat na nangyayari po sa aming family.
at patuloy na kalakasan spiritual at physical. Work din po ni Stephen according to God's plan. Ayos na ba? Ilan na ba na-apply mo? 200 na yata na-apply ni Stephen. Yeah. Apply lang. No? Thank God. Situation po ni Sister Rachel sa marital status niya at naway loobin ni Lord na maayos na according to His will. Spiritual and physical strength po ni Brother Alan at naway magkaroon siya ng pagkauhaw sa salita ni Lord at desire na makipag-fellowship ulit sa mga kapatid despite our present situation financially. Pag-iingat din po ni Lord sa kanya at sa trabaho niya. Caretaker din po na ibibigay sa amin ni Lord. Ito, kailangan niyo to, ha? You don't have to tire yourself. Lahat nawa ay may ilagay sa ayos. Salamat po ulit, Pastor. Huwag niyo nawa kaming sawaan. No naman. Grabe naman to. Bitawan sa panalangin. Alam kong tutugon ng Diyos. God bless us all po. Okay. Brother Ariel from Germany. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko lang po magpasalamat ng sobra-sobra sa ating mahal ng Panginoon Jesus. Dahil patuloy na pag-iingat niya sa amin at iningatan niya kami araw-araw. Medyo mahirap man pong mamuhay sa ibang bansa. Nasa Germany si Brother Ariel. Yung Brother Ariel, kahit sa Pilipinas, naka-tune in sa atin yan. Gusto ko siyang i-endorse sa malapit sa kanya. Talagang, no? God bless you, Brother Ariel. Nasa Zoom siya, di ba? Nais ko lang pong humingi ng prayer sa inyo na lagi kaming ingatan ni Lord. Maraming salamat po. And to God be the glory. God bless you, Brother Ariel. And we'll be praying for this. Salamat kay Lord. Okay. We'll bow our heads. Meron pa ba? Yung sa Light Ace, no? Sa business nila Brother Emil. Yeah. Pagpalaan ni Lord ang lahat ng tinatangkilik. Amen. Amen. Check our hearts. Check natin kung nalalayo tayo kay Lord. Check natin ang ginagawa natin. Pag-clear lahat yan, then ask anything in His name. Yeah? Lagi lang tayo bumabad sa pagkain ito. And we will have feast in the Word. Salamat aming Ama for your blessings and grace. Much blessings, Lord. We thank you, Father. You have spoken. As we pray, Lord, for a traveling mercy to Sister Feabela, Sister Leia Galvez, pauwi sa Pilipinas, Lord. Maraming gagawin to attend the wedding ceremony, to have fellowship, magkita-kita rin ang mga mahal sa buhay. Salamat aming Ama for your blessings sa kanilang pag-uwi. Safe journey, Lord, sa mga sasakyan, sa hipapawid, pag-uwi sa Pilipinas. During their stay, Lord, divine protection, abundant provisions as well sa lahat ng kailangan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, bless Tito Mon, Tita Fe, and the company, and even Tita Leia. We thank you, Father. Salamat din, aming Ama, Brother Ariel, Lagwisma sa Germany. Lord, nag-a-adjust siya as a Filipino in a foreign land. But he always listens, Lord, to the food upang hindi magutom ang kanyang kaluluwa. May you bless his family, Lord. At siya rin mismo, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Salamat aming Ama for their blessings to Brother Ariel. Abundant provisions, Lord, at patuloy siyang maglingkod sa inyo, Lord, at patuloy siyang makinig. At gumawa kayo ng magiging himala sa kanyang buhay na ang buong pamilya ay makatanggap sa inyo, Lord God. Sa inyong salita. Maraming salamat po. Thank you, Father. In the name of our Lord Jesus Christ. Kayo din, Lord, sa Labana Cruz Couple, sa kanilang hanap buhay, Lord, Lala Move Light Ace,
Hanggang ngayon, Lord, hinihintay nila ang approval from motorcycle to van. In Jesus' name, Lord, you know their needs, you know their hearts. Tinupad niyo na lahat ang kanilang mga panalangin. And Lord, hindi sa inyo malaki ang hinihingi. Ito'y madali lang sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, may you, Lord, approve the franchise, Lord, or the thing na magamit na nilang Light Ace legally sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. We thank you, Father. Amen. Gayon din, Lord, for your blessings to the Lakap family, Ninang Doris, Lord, for the strength of the family, spiritual and physical. Gayon din, Lord, for your abundant provisions to them. In Jesus' name, you know their needs and you know their hearts. Brother Stephen, Lord, sa kanyang job application, your perfect will be done, Lord, sa tamang trabaho para sa kanya. Sister Shelo, Lord, sa kanyang buhay, Lord, may you give grace, double grace sa aming kapatid, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Brother Alan, Lord, Brother Alan Lakap, sa kanyang trabaho, kalakasan, Lord, and spiritual strength as well. Salamat aming Ama sa pag-abot niyo sa kanya. And may you always bless, Lord, ang kanyang kalusugan din. Sa hanap buhay na aming mga kapatid, they need a caretaker na maasahan at mapagkakatiwalaan aming Ama. And in Jesus' name, Lord, you can give it to them upang maging malaya ang kanilang oras sa panambahan at paglilingkod. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, you have blessed abundantly the Lakap family. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen. We thank you, Father, Lord, sa nalalapit ding kasal, Brother Aaron, Sister Zoe. Lord, you have provided for everything. You have provided perfect, fine weather on those days. You have provided, Lord, na maging tahimik ang Bulkang Taal upang masaksihan namin, Lord, ang biyaya niyo sa aming mga anak. Brother Aaron, Sister Zoe. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, we are seeing grace ngayon pa lang sa pag-supply niyo ng lahat ng kailangan nila, aming Ama. Lord, anak niyo rin sila, Lord. Anak namin na anak niyo rin. Bago namin sila maging anak, anak niyo na sila bago pa itatagal sa libutan. Salamat, aming Ama. Much blessings to them, Lord. Salamat, Lord. Maging sa renewing of vows ni Mama Net and Daddy Mike. Maging sa nalalapit na anniversary, Lord. All of these things, maging ang acquisition namin sa church lot na ipinagkaloob niyo rin sa amin. Lord, this is your grace to us. In the name of our Lord Jesus Christ, you have fixed everything, all the blessings we're claiming. As we think about you, Lord, how you save us, how you redeem us, we will just shout, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Each fiber of this church, each individual, nandito man o wala, Lord, even in the live Zoom, mga kapatid namin, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus, we will be feasting in every good things. Sagana ang biyaya niyo sa amin, aming Ama. All we can say is, thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost. Thank you, Pastor Tony, Sister Jill, Sister Malu, for opening your camp for worship. Thank you, Father. Brother Mark, God bless you. Brother Mark Adam, let's worship our Lord. Let's worship our God. Hallelujah. Let us all stand. God bless you, Sister Auring from Australia. Let's worship our God. Hindi maging hadlang ang distansya sa pagsamba. Hallelujah. It makes me wanna shout, Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you, Sister Jo Badong, for opening your calm and worship. Let's worship Him, the one true Lord and the one true God. Thank you, Father, Lord God. Makes me wanna shout, hallelujah.
Jesus, Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about you, Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. It makes me wanna shout and hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout hallelujah. God bless you. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Oh, it makes me wanna shout hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Oh, it makes me wanna shout hallelujah. Yes, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you for tonight, Lord. Thank you for hearing the prayers, Lord. Thank you for blessing us tonight, Lord Jesus. Hallelujah. We love you, Lord. Be lifted up, Lord Jesus. Salamat. Palagi mo po kami pinapakinggan. Palagi mo kami pinagpapala. Salamat po kami ang mapurihan, Panginoon. Hallelujah. Be glorified. Be magnified. In Jesus Christ's mighty name. Hallelujah. We love you, Lord. Hallelujah. Wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon ngayong gabi, mga kapatid, sa ating napakinggan. Alam natin na ang Panginoon ay palaging naghahanda ng ating spiritual na pagkain. Kaya hindi tayo magugutom, mga kapatid. Ito'y exclusive lang sa kanyang bride. Amen. Ating palakpakan nating Diyos. Tayo maupo na. Hallelujah. Tayo maupo na, mga kapatid. Tayo darako sa tithes and offering. So, wala namang announcement except dun sa sabi Barden, i-announce ko daw yung basketball bukas. So, fellowship ulit tayo, mga brothers, bukas. And enjoy lang natin. Si Barden, hindi ko alam kung makakatalon to ng maigi bukas o makakatakbo. Pero, healing from the Lord, Barden, is, tanggapin mo lang at patuloy na kalakasan sa Kanya, physically and spiritually. Amen. So, yun lang naman po. Wala naman pong ibang announcement. So, tayo magbalik ng pagpapala sa Panginoon. Pagpapala niya sa atin, ay ibalik natin sa Kanya ng buong puso. Hallelujah. Ating awitin, Windows of Heaven na lang. Windows of Heaven. Amen. Salamat sa pagpapala ng Panginoon. Material man, physical, spiritual, balik natin ngayong gabi. Amen. The windows of heaven are open. The blessings Are falling tonight. There's joy, joy
blessings are falling tonight. Ay, magsita yung mga kapatid. There's joy, joy, joy in my heart, since Jesus made everything right. And gave him My old tattered garment, He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Tinatawag ko, Brother Emil, sa closing prayer. God bless you, Brother Emil. Hallelujah, hallelujah. Ama namin Diyos na katastasan, na dakila, na may likha ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa mga biyaya, Lord, sa mga salita, Lord, na pinahayag mo, Lord, sa pulpito na ito, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord. Ito ay nagbibigay ng kalakasan, Lord, sa amin, Lord. Lalo na sa spiritual, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord, sa aming pastor, Lord, na ginamit, Lord. Hallelujah. Ikaw na, Lord, ang magbalik ng kalakasan na nawala sa kanya, Lord. Hallelujah. Pagpalain mo pa siya, Lord, ng marami ng kalakasan ng ganun din sa financial, Lord. Hallelujah. Lalo sa kalakasan, Lord, ng katawan, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord. Hallelujah. Lord, ikaw na din, Lord, ang magbalik, Lord, ng kalakasan kay Brother Sunny, Lord, na nag-MC, Lord, at nag-song lead. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord, sa amin, Lord. Hallelujah. Lord, dalangin ko rin, Lord, ang tithes and offering, Lord. Hallelujah. Mission funds, hallelujah, building fund. Ikaw na, Lord, ang magbalik, Lord, sa mga kamay na mga ginamit, Lord. Hallelujah. Sa mga trabaho, Lord. Hallelujah. Sa mga negosyo, Lord. Ikaw na magbalik, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, sa kabutihan mo, Lord, maging sa hallelujah, social media team, hallelujah, maging sa music team, Lord, hallelujah. Ikaw na magbalik, Lord, ng mga kalakasan sa kanila, Lord, hallelujah. Magamit lamang, Lord, ang mga kalakasan na ito, Lord, sa iyong kalwalatian, Lord, hallelujah. Lord, minsan pa, Lord, sa hallelujah, sa mga kakain namin, Lord. Lord, ikaw na basbas nito, Lord, maging kalakasan namin, Lord. Ikaw na din ang maglinis nito, Lord, hallelujah. Salamat lang, Lord, sa lahat, Lord. Ikaw na din mag-ingat sa amin, Lord, sa aming pag-uwi, Lord, kung paano kami pinag-iingat, Lord, sa pagpunta dito, Lord. Ikaw na din ang mag-ingat sa amin, Lord, sa pag-uwi, Lord. Minsan pa, Lord, salamat, Lord, sa kabutihan mo. Sa lang namin, Lord, lagi binabalik lahat ng papuri, pasasalamat. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen.